Mapagpalang umaga, tanghali at gabi saan mang dako kayo sa mundo mga kakwento. Narito ang mainit na balita mula sa mundo ng boxing. Usap-usapan ngayon, hindi lamang sa bansang Japan, kundi maging sa Pilipinas, ang pagkakakontrata ng tinaguriang Proud and Child ng boxing na si John Nariel Cuadro Alas Casimero. Ayon yan mismo sa Yahoo News Japan sa malaking boxing event na 3150 Lush Bumo na pinangungunahan mismo ng former world champion na si Koki Kamida ng bansang Japan. Ayon nga sa mga ulat, mismong itong si Kamida ang nakipagpulong at nakipagkainan kay Casimero sa Pilipinas at dito nila tinalakay ang magiging landas ng karera ng Pilipinong boksingero matapos pumirma sa kontrata. Ang tanong ng mga marami ngayon, kaya nga ba talagang magbago o mag-reform ang tinaguriang pasaway na si Casimero ayon sa Yahoo News Japan? Lalo na ilang beses na raw siyang nasangkot sa kontrobersiya tulad ng paglabag sa timbang at iba pang isyu sa kanyang professional na buhay. At ayon nga sa ulat ng payagang Daily Tribune sa Pilipinas, malinaw ang mensahe ng kampo ni Kamida na nais silang dalhin si Casimero sa Japan upang doon magsanay at makapagsasagawa ng seryosong sparring sessions. Posible rin umano na maging training camp ang bansang Kyrgyzstan na kamakanan lamang ay naging sentro ng malaking boxing promotion ni Kamida. Sa madaling salita mga kakwento, nakatakdang sumailalim si Casimero sa isang maigpit na proseso at pagsusuri o parang audition bago tuluyang makasampa muli sa malalaking laban sa ilalim ng bagong promoter. Kung susuriin mga kakwento ay malaking hakbang ito para kay Casimero. Hindi biro ang edad na 36 anyos at nasa yugto na siya ng kanyang karera na kung saan limitado na ang mga pagkakataong makakabalik sa world title contention. Ngunit ayon kay Kamida, nasa kamay mismo ni Casimero ang kanyang kapalaran. Sinabi ni Kamida na walang kasiguraduhan na agad-agad niya makalaban si Naoya Inoue, ang kasalukuyang pound-for-pound king. Maliban na lang daw kung mapapahangan niya ang mga taga-suporta at ang mismong promoter sa kanyang unang laban sa ilalim ng bagong kontrata. Dagdag pa sa ulat, kinilala rin ni Kamida ang masamang reputasyon ni Casimero sa pagiging repeat offender pagdating sa problema sa timbang. Ngunit sa kabila nito, nananatili raw ang tiwala ni Kamida na kung masusunod ang tamang disiplina, may pag-asa pa rin muling sumikat si Casimero sa pandaigdigang entablado ng boxing. At ayon pa kay Kamida, lahat ay nakadepende ito kay Casimero sa kanyang unang performance. Mga kakwento, malinaw na ito ay isang panibagong kabanata para kay Casimero. Kung kanyang may papakita ang seryosong pagbabago sa loob at labas ng ring, posible pang mabuksan ng pinto para sa isang world title shot. Ngunit kung babalik siya sa mga dating problema, pagka ito na ang huling pagkakataon para sa kanyang karera, abangan natin mga kwento ang susunod na buwan kung anong klaseng Casimero ang ating masisilayan. Ang problemadong boksingero ba o muling mabuhay ang world title contender? Kaya talagang bawal matalo si Casimero sa unang laban niya under kay Kamida. Samantala, dumating na nga sa bansang Japan si Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan, ang World Boxing Association interim champion na siya ring hahamon kay Naoya Monster Inoue, ang undisputed super bantamweight champion sa darating na September 14 sa IG Arena. Kakaiba ang naging galaw ni Akhmadaliev dahil 3 linggo bago ang laban ay maaga siyang lumipad papuntang Japan. Ang pangunahing dahilan para makapag-adjust sa klima sa Japan. Dagdag pa rito, first time niyang bumisita sa Japan kaya't nais din daw niya masilayan at maranasan ang kultura bago sumabak sa pinakamalaking laban ng kanyang karera. Para naman kay Inoue, malinaw na malaking banta ang dala ng Uzbek Warrior. Ayon kay Inoue, ito ang kanyang pinakamahirap na laban sa buong karera niya at handa umano siyang umabot hanggang sa desisyon kung kinakailangan. Ngunit ang sagot naman ni Akhmadaliev, handa rin siya at naniniwalang sapat ang kanyang preparasyon at siya ay nagbanta na isang suntok lang sa akin, maaring magbago ang buong mundo. Mga kakwento, mukhang isang sagupaan na puno ng tensyon at matinding aksyon ng ating masisilayan. Ang tanong, sino kaya ang tunay na hari ng Super Bantamweight Division? Mananatili ba ang Monster o gugulatin ng Uzbek Challenger ang buong mundo? At yan ang ating boxing update. Ako po si Mr. Kwento na nagsasabi na kung nasaan ka man, dyan ka na lang. Dala ko ng balang magatid sa inyo ng balitang pampalakasan na laging may legit na pinagbabatayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Faki Torsky, kay kakwentong Raul Rojas, kay kakwentong Delightful Cardinal, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.